Mga ka-Erts, eto na naman tayo sa isang napakainit na usapan na talaga namang pinag-uusapan ngayon ng marami. Edward umaamin na kay Marian. At hindi lang yan, kailan gaprab, nabigla sa sagot ni Marian. Grabe, pompisa pa lang, ramdam mo na agad yung bigat at kilig na dala ng eksenang to. Sa thumbnail pa lang mga idol, kitang-kita mo na agad ang tensyon. Si Edward, seryoso ang tingin, parang may matagal ng kinikimkim. Yung tipong hindi na niya kayang itago pa. Alam mo yung ganong klaseng tingin. Yung parang bawat segundo, lumalakas yung loob niya na sabihin ang totoong nararamdaman niya. Hindi na biro to. At sa kabilang side, nandyan si Marian, tahimik, pero halata mong nag-iisip. Hindi basta-basta ang sitwasyon niya. Kasi hindi lang ito simpleng kilig, may halong pressure, may halong takot, at higit sa lahat, may responsibilidad. Ngayon mga ka-Erts, eto na ang pinaka-intriga, bakit ngayon lang? Bakit sa panahon na tila maayos ang takbo ng kanilang journey, saka pa lumabas ang ganitong matinding revelasyon? May mga nagsasabi tuloy, baka matagal na itong nararamdaman ni Edward, pero ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob. At kung ganun nga, mas lalong nagiging totoo ang lahat. Habang pinapanood ko ito, hindi ko maiwasan mapaisip, ito ba yung tinatawag na slow burn love? Yung unti-unting nabubuo, hindi minamadali, pero kapag sumabog, buong puso. Kasi kung ganun, mga idol, delikado to. Hindi lang kilig ang kapalit, pwedeng masaktan din ang isa sa kanila. At eto pa ha, hindi lang si Marian ang nasa gitna ng sitwasyon. Nandyan din si Kailan Gaprab. Bilang isang gabay at parang kuya sa kanila, ramdam mo yung gulat niya. Kasi hindi niya inaasahan na aabot sa ganitong punto. Alam niya ang responsibilidad, alam niya ang posibleng epekto nito, lalo na sa mga sumusuporta sa kanila. Kaya nung narinig niya ang sagot ni Marian, doon siya napaisip. Hindi agad saya, hindi agad galit, kundi isang malalim na pag-aanalisa. Kasi hindi lang ito tungkol sa dalawa, kundi sa kinabukasan nila. Pero mga ka-Erts, aminin natin. Sa kabila ng lahat ng intriga, may kilig pa rin. Yung tipong kahit alam mong komplikado, napapangiti ka pa rin. Kasi totoo, walang arte, walang script, damang-dama mo. Pero eto ang tanong, handa ba talaga sila sa susunod na mangyayari? Dahil sa mga ganitong sitwasyon, hindi sapat ang emosyon lang. Kailangan ng tamang desisyon. At dyan papasok ang isang napakahalagang punto na madalas nakakalimutan ng marami. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga magulang ni Marian kapag nalaman nila ang lahat? Yan ang aabangan natin sa mga susunod na segment, mga ka-Erts. Dahil sa likod ng kilig at intriga, may mga boses na mas mahalaga pakinggan. Mga ka-Erts, kung akala nyo tapos na sa kilig at intriga ang lahat, nagkakamali kayo. Dahil sa segment na to, mas lalo nating mararamdaman kung gaano kabigat ang sitwasyon nina Edward at Marian. Doon na nga tayo sa pinakamatinding eksena, ang sagot ni Marian. Hindi ito yung tipong diretsyong, oo, hindi. Hindi siya padalos-dalos. At doon mo makikita ang maturity niya. Dahil imbes na magpadala sa emosyon, pinili niyang timbangin ang lahat. Habang nagsasalita si Marian, ramdam mo yung kaba ni Edward. Yung tipong bawat salita na lalabas sa bibig ni Marian, pwedeng magbago ng lahat. Hindi siya makatingin ng diretsyo minsan, pero kita mo sa mga mata niya, handa siyang tanggapin kahit ano pa ang maging sagot. At eto na nga, dito pumasok ang twist. Hindi tinanggihan ni Marian si Edward, pero hindi rin niya ito agad tinanggap. Boom! Dun pa lang, ramdam mo na agad yung halo-halong emosyon. Kilig. Oo. Pero may kasamang lungkot. Kasi parang may pag-asa, pero may limitasyon. Ayon sa sagot ni Marian, malinaw na may nararamdaman din siya. Hindi niya itinanggi. Pero pinili niyang unahin ang mga bagay na mas mahalaga, ang pag-aaral, ang pangarap, at ang responsibilidad niya sa pamilya. Mga ka-Erts, dito mo makikita kung gaano kalaki ang respeto ni Marian sa sarili niya at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi siya yung tipong basta sasabay sa agos ng emosyon. May direksyon siya, at doon lalo siyang naging kahanga-hanga. Habang nangyayari to, mapapansin mo si Kailan Gaprab sa gilid. Tahimik, pero deep inside, ang dami niyang iniisip. Kasi bilang isang gabay, alam niya kung gaano kadelikado ang ganitong sitwasyon. Isang maling hakbang lang, pwedeng masira ang tiwala, ang pangarap, at ang future ng dalawang bata. Kaya nung natapos magsalita si Marian, doon na mas lalong tumahimik ang paligid. Yung tipong walang gustong magsalita agad. Lahat nag-aantay, ano ang magiging reaksyon ni Edward.
At dito, mga ka-Erts, doon natin nakita ang tunay na kulay ni Edward. Hindi siya nagalit. Hindi siya ng pressure. Sa halip, ngumiti siya. Isang simpleng ngiti na may halong lungkot pero may kasamang pag-unawa. Doon niya pinatunayan na hindi lang ito basta paghanga. Totoo ang nararamdaman niya. Dahil kaya niyang respetuhin ang desisyon ni Marian, kahit hindi iyon ang inaasahan niya. At sa puntong yun, mas lalo pang tumindi ang kilig. Kasi hindi lang ito tungkol sa pag-amin. Ito ay tungkol sa pagrespeto at pagmamahal na marunong maghintay. Pero mga ka-Erts, dito napapasok ang mas mabigat na tanong. Hanggang kailan kayang maghintay ni Edward? At kaya bang panindigan ni Marian ang desisyon niya kapag mas lalo pang lumalim ang nararamdaman nila sa isa't isa? Dahil habang tumatagal, mas nagiging komplikado ang lahat. At tandaan nyo to, hindi pa tapos ang kwento. Dahil sa susunod na segment, mas lalalim pa ang intriga, lalo na kapag may mga taong magsisimulang magsalita at magbigay ng opinyon. Mga ka-Erts, dito na tayo sa part na hindi na lang kilig ang nangingibabaw, kundi realidad. Dahil habang tumatagal ang usapan nina Edward at Marian, unti-unti nang pumapasok ang mga boses sa paligid, at dito na nagsisimula ang tunay na intriga. Matapos ang naging sagot ni Marian, akala ng iba, doon na matatapos ang lahat. Pero hindi pala, dahil may mga nakapansin, may kakaibang pagbabago sa kanilang dalawa. Hindi na tulad ng dati na parang normal lang ang lahat. Ngayon, may ilang na. May konting iwasan. At bawat tingin nila sa isa't isa, may laman na. Si Edward, kahit pinili niyang respetuhin ang desisyon ni Marian, hindi mo may kakailan na naapektuhan siya. May mga sandali na tahimik lang siya, parang nag-iisip. Yung tipong gusto niyang maging okay ang lahat, pero hindi niya rin maiwasan umasa. At si Marian naman, kahit matatag ang pinakita niya, may mga pagkakataon na nahuhuli siyang napapatingin kay Edward. Yung tipong may gusto siyang sabihin, pero pinipigilan niya. Kasi alam niya, kapag nagpadala siya sa emosyon, baka mas lalong gamulo ang lahat. Dito na pumasok ang mga taong nakapaligid sa kanila. May mga sumusuporta, kinikilig, at umaasang sana ay maging sila sa huli. Pero hindi mawawala ang mga nagdududa, yung mga nagsasabing baka masyado pang maaga, baka hindi pa ito ang tamang panahon. At syempre, nandyan si Kalen Gaprab, mas lalong naging mapagmatsyag. Hindi siya basta nakikikilig lang, binabantayan niya ang bawat galaw, bawat reaksyon. Kasi para sa kanya, hindi ito simpleng kwento ng pag-ibig. Responsibilidad niya na siguraduhin na hindi masasayang ang kinabukasan ng dalawa. May isang eksena pa nga, mga ka-Erts, na napansin ng marami, yung moment na magkatabi sina Edward at Marian pero pareho silang tahimik. Walang salita, pero ramdam mo ang bigat. Parang ang daming gustong sabihin ng puso nila, pero pinipigilan ng isip. At dito na mas lalong naging malinaw, hindi pa tapos ang laban nila. Kasi habang pinipili nilang maging tama ang desisyon nila, mas lalo namang lumalalim ang nararamdaman nila sa isa't isa. Kaya ang tanong ngayon mga ka-Erts, hanggang saan nila kayang pigilan ang sarili nila? At kapag dumating ang punto na hindi na nila kayang itago, ano ang pipiliin nila, puso o pangarap? Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging mahirap ang sitwasyon. Hindi na ito basta crush o admiration lang. May lalim na, may bigat na. At alam niyo kung ano ang mas lalong magpapagulo sa lahat. Kapag pumasok na ang usapan tungkol sa pamilya. Dahil hindi lang ito desisyon ng dalawang tao, kundi desisyon na may epekto sa maraming buhay. Mga ka-Erts, ihanda nyo na ang sarili nyo, dahil sa susunod na segment, lalabas na ang mga boses na hindi pwedeng baliwalain. At dito na natin maririnig ang mga payo na pwedeng magbago ng takbo ng kwento nina Edward at Marian. Mga ka-Erts, eto na ang pinakamabigat na bahagi ng kwento. Kung saan hindi na lang puso ang nagsasalita, kundi ang mga taong tunay na nagmamalasakit kina Edward at Marian, ang pamilya. Matapos ang mga nangyari, hindi na napigilan na makarating ang sitwasyon sa mga magulang ni Marian. At dito na nagsimula ang katahimikan na may halong kaba. Hindi ito yung tipong galit agad, kundi mas nakakatakot, yung seryosong usapan. Isang eksena ang talagang tumatak, nang harapin ng mga magulang ni Marian si Edward. Kita mo agad ang respeto ni Edward, maayos ang tindig, tahimik, handang makinig. Hindi siya yung tipong lalaban o magmamatigas. Alam niya kung nasaan siya. At doon na nagsalita ang mga magulang ni Marian, hindi para pigilan, kundi para magpaalala. Hindi nila kinontra ang nararamdaman ni Edward. Hindi nila minamaliit ang paghanga niya. Pero malinaw ang sinabi nila.
Hindi masama ang magmahal, pero mas mahalaga ang kinabukasan. Doon na pumasok ang pinakaimportanteng payo. Mag-aral muna bago pumasok sa seryosong relasyon. Mga ka-Erts, simple lang ang sinabi, pero ang bigat ng kahulugan. Dahil hindi nila sinarado ang pinto para kay Edward, binigyan nila ito ng direksyon. Hindi, bawal, kundi, hindi pa ngayon. Habang pinapakinggan to ni Edward, makikita mo yung pagbabago sa mukha niya. Hindi na lang siya yung lalaking umaamin ng nararamdaman, kundi isang taong handang magbago at maghintay. At doon niya pinatunayan ang tunay niyang intensyon. Sa halip na kontrahin ang payo, tumanggo siya. Tinanggap niya. At sa simpleng paraan, sinabi niya na kaya niyang maghintay, hindi lang para kay Marian, kundi para sa tamang panahon. Si Marian naman, hindi na kailangan magsalita ng mahaba. Kita mo sa mata niya ang pasasalamat, sa mga magulang niya, at kay Edward. Dahil sa gitna ng lahat, nirerespeto siya. Hindi siya pinipilit. Hindi siya minamadali. At doon, mga ka-Erts, doon mas lalong tumindi ang kilig. Hindi dahil naging sila, kundi dahil pinili nilang maging tama ang lahat kahit mahirap. Dahil ang totoong pagmamahal, hindi minamadali. Hindi pinipilit. At higit sa lahat, marunong maghintay. Kaya sa kwento ni na Edward at Marian, hindi ito ending. Ito ay simula ng mas mature na journey. Journey ng pangarap. Journey ng respeto. At journey ng pagmamahal na may tamang timing. Mga ka-Erts, kung may mapupulot man tayo sa kwentong ito, ito yun. Hindi lahat ng nararamdaman, kailangang agad sundin. Minsan, kailangan mo itong alagaan, hanggang sa dumating ang tamang panahon. Ako si Ka-Ers, at kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng kwento na may kilig, intriga, at aral, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel. Dahil dito sa kay Kuya Ers, hindi lang tayo kinikilig. Natututo rin tayo. Hanggang sa susunod na kwento, mga ka-Erts.